pinakapinag-usapang love story sa showbiz ng Pilipinas ay nagsimula bilang isang kwentong pambata. Dalawang superstar, si Rico Yan at Claudine Barreto, na naghanap ng pag-ibig sa mata ng publiko. Ang kanilang pag-iibigan ay naging pambansang obsesyon, isang simbolo ng perpektong pag-ibig, ngunit kasabay nito ay sumiklab ang samut-saring kontrobersya mula sa mga tsismis ng third party, selosan, at di umano'y mga lihim na away na palaging laman ng balita. Sa halip na isang masayang pagtatapos, ang kanilang kwento ay nagtapos sa pagkabigo, kontrobersya at mga tanong na walang sagot, mga alegasyon ng pagtataksil, biglaang paglamig ng relasyon, at mga eskandalong nagpasiklab ng intriga sa buong industriya. Ito ay hindi lang isang love story. Ito ay isang salaysay ng matinding presyon, pagmamasid ng publiko, at personal na mga pakikibaka. Kasama na ang mga isyung pinatindi ng media at mga revelasyon na nagpatindi sa misteryo ng kanilang relasyon. Aalisin natin ang mga tsismis at ilalabas ang totoong nangyari sa pagitan ni Rico at Claudine. Pero hindi natin may kakaila na ang bawat hakbang nila ay sinundan ng mga mata ng publiko at media na lumikha ng mas malalim na sugat sa kanilang pagsasama. Ang kanilang kwento ay isang babala, isang tunay na saga na may tunay na kahihinatnan at pagkabigo na umalingaw-ngaw sa buong bansa. Pinalala ng mga kontrobersyang hindi nawala kahit matapos ang lahat. Ang huling mga kabanata ay isinulat hindi sa mga script, kundi sa malungkot na balita, luhaang testimonya, at mga eskandalong nagpatuloy kahit wala na sila. Ito ba ay isang trahedyang pagtatapos lamang o may mas madilim na puwersa na gumana? Buuin natin ang palaisipan ng kanilang huling, mapaminsalang mga araw at ang mga kontrobersyang bumalot sa kanilang pag-ibig. Si Rico Yan, ipinanganak sa isang pamilya ng mga lingkod bayan at achiever, ay higit pa sa isang matinee idol. Siya ay isang huwaran ng kabataan, edukado, karismatiko at respetado. Ang kanyang malinis na imahe at alindog ay nagpahanga sa lahat, nagdadala ng integridad sa showbiz. Si Claudine Barreto naman, ipinanganak sa Barreto Showbiz Dynasty, ay isang dramatikong aktres na may likas na talento at lalim ng emosyon. Siya ay sinanay para sa stardom, nakakuha ng papuri para sa kanyang mga pagganap at nakabibihag ng mga manood sa kanyang intensidad. Si Rico ay kumakatawan sa katatagan at pagiging kagalang-galang. Si Claudine sa hilig at sining. Nang magsama sila dahil sa tadhana at pelikula, hindi may tatanggi ang kanilang chemistry. Sila ang prinsipe at prinsesa ng Philippine Entertainment, dalawang mundo na nagbanggaan upang lumikha ng isang bagay na hindi malilimutan. Kasabay ng tinatamasang kasikatan ay ang walang katapusang mga intriga. Hindi rin nakatulong ang matinding atensyon ng media, na bawat kilos at salita nila ay sinusundan, pinapalala ang tensyon sa pagitan nila. May mga pagkakataong naging pampublikong usapin ang kanilang mga away, na lalong nagpasiklab sa interes ng publiko at nagdulot ng sari-saring opinyon. Ang bawat issue, totoo man o haka-haka, ay naging bahagi ng kanilang alamat at mas lalong naging misteryoso at kaabang-abang ang kanilang relasyon. Ang entablado ay nakahanda para sa isang love story na magbibigay kahulugan sa isang henerasyon, ngunit puno ng pagsubok at intriga. Sa likod ng glamour, ang kanilang mga pagkakaiba at ang walang humpay na mata ng publiko ay susubok sa mga limitasyon ng kanilang kwentong pambata. Isang kwento ng pag-ibig na sinubok ng panahon, tsismis at intriga. Ang unang spark ni Rico at Claudine ay sumiklab sa set ng Radio Romance, ang kanilang unang pelikula na nagbigay daan sa kanilang tambalan. Ngunit ang teleseryeng Mula sa Puso ang nagdala ng kanilang tambalan sa sentro ng atensyon. Dito nagsimula ang kanilang pagiging household name at love team na minahal ng masa, kasabay ng pag-uspong ng mga intrigang bumalot sa kanila. Habang lumalago ang kanilang fictional na romansa sa mga proyekto tulad ng Saan Ka Man Naroon at Got to Believe, sumabay din ang mga tsismis at espekulasyon mula sa mga selos, third party, at mga lihim na pagtatalo. Noong 1998, naging opisyal ang kanilang relasyon, ngunit nanatiling lihim, na lalo pang nagpasiklab ng mga haka-haka at kontrobersya sa publiko, lalo na tuwing may bagong proyekto silang pinagsasamahan. Bawat kilos at sulyap ay binigyang kahulugan ng media. May mga balitang hiwalayan, tampuhan, at mga di umano'y third party na laging laman ng balita, lalo na kapag magkasama sila sa mga pelikula tulad ng Dahil Mahal na Mahal Kita. Sa kabila ng lahat, naging simbolo sila ng ideal na love team. Ang kanilang chemistry sa bawat proyekto, mula TV hanggang pelikula,
ay naging inspirasyon ng maraming tagahanga. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may mga pagsubok na hindi nakikita ng publiko. Sa 4 na taon ng kanilang relasyon, hindi lang kilig kundi intriga at kontrobersya ang naging bahagi ng kanilang kwento. Parang pelikula, puno ng drama at pagsubok na lalo pang pinatibay ng kanilang mga proyekto. Sila ay naging inseparable sa mata ng publiko, lalo na sa bawat proyekto nilang magkasama. Ngunit sa likod ng kamera, kinaharap nila ang mga hamon ng showbiz at mga personal na issue. Habang lumalaki ang kanilang kasikatan dahil sa sunod-sunod na proyekto, lalong lumalalim ang mga kontrobersya. At ang mga pagsubok na ito ang tunay na sumubok sa kanilang pagmamahalan at sa kanilang pagiging iconic love team. Nang maging sentro ng atensyon, sina Rico at Claudine ay hindi lamang naging hari at reyna ng Philippine entertainment. Sila rin ay naging paboritong paksa ng kontrobersya. Habang sumisikat ang kanilang mga proyekto at tumataas ang ratings, kasabay din nitong lumalaganap ang mga tsismis at intriga na pumapalibot sa kanilang relasyon. Sa kabila ng kanilang pagiging bukas sa publiko, madalas silang maharap sa mga maling akala at haka-haka na pinapalakas ng media. Ang tagumpay ng Got to Believe ay lalo pang nagpasiklab ng interest, hindi lang sa kanilang chemistry, kundi pati na rin sa mga usap-usapan sa likod ng kamera. Sa mata ng publiko, tila perpekto ang lahat, ngunit sa likod ng kasikatan, may mga hindi pagkaunawaan at alingas-ngas na patuloy na lumalalim. Hindi sila tinantanan ng mga paparazzi at media na laging naghahanap ng bagong issue o eskandalo. Bawat maliit na tampuhan ay ginagawang malaking balita. Bawat kilos ay pinapalala ng mga tabloid at komentaryo. Ang mga tsismis ng hiwalayan, third party, at hindi pagkakaintindihan ay paulit-ulit na ibinabato sa kanila. Sa likod ng mga ngiti, naroon ang pagod at tensyon, mga bitak na lalong lumalalim dahil sa walang tigil na intriga. Sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw ng kasikatan, ang mga anino ng kontrobersya at intriga ay lalong humahaba. Sa huling bahagi ng 2001, hindi lang basta chismis ang kumalat, mga kontrobersya at intrigang yumanig sa showbiz ang naging laman ng balita. Lumabas ang mga ulat ng matitinding pagtatalo at paghihirap na lalo pang pinainit ng mga akusasyon tungkol sa ex ni Claudine, si Mark Anthony Fernandez. Habang tumatagal, lumalabas ang mga issue. Isa sa mga madalas na nababanggit sa mga ulat at panayam ay ang pagiging possessive umano ni Rico at ang pagiging independent at outspoken ni Claudine. May mga ulat din tungkol sa third-party issues, kabilang ang pangalan ni Raymat Santiago na kalaunan ay naging asawa ni Claudine. Gayunpaman, walang kumpirmadong ebidensya na may relasyon na sila noong panahon ni Rico at Claudine. Sa mata ng publiko, may nagsasabing si Claudine umano ang unang lumayo. May nagsasabing si Rico ay nasaktan ng husto. At may mga haka-haka na may mga hindi pagkakaunawaan na hindi naayos. Ngunit ang totoo, walang opisyal na detalyadong paliwanag ang parehong kampo. Ang mga tabloid ay nagpinta ng larawan ng isang love triangle at may mga nagsabing nakita raw sina Claudine at Mark na magkasama sa ilang pribadong okasyon, bagay na agad nilang itinanggi sa harap ng media. Lumaki ang pagdududa ng publiko at tumaas ang presyon, lalo na nang may mga naglabasang kwento ng selos, tampuhan at umano'y mga sigawan sa likod ng kamera. Pagkalipas ng ilang taon, nilinaw ni Claudine, si Mark ang kanyang unang pag-ibig, ngunit si Rico ang kanyang pinakadakila. Ngunit hindi nawala ang mga tanong tungkol sa mga naging dahilan ng kanilang paglalayo. Noong 2002, habang ipinopromote nila ang Got to Believe, naging mas kapansin-pansin ang malamig na pakikitungo nila sa isa't isa at may mga ulat pa ng public confrontation sa isang event. Ang kwentong pambata ay nababasag at ang pagkabigo ay nalalapit, kasabay ng mga kontrobersyang hindi na muling naitago sa mata ng publiko. Sa mata ng publiko, tila maayos pa ang lahat, ngunit ang hindi alam ng karamihan, matagal na palang tapos ang kanilang kwento. Ayon sa mga ulat, noong November 2001 patuluyang naghiwalay sina Rico Yan at Claudine Barreto. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat, hindi ito agad ibinunyag sa publiko. Nanatiling tahimik ang dalawang kampo, walang kumpirmasyon, walang malinaw na paliwanag. At sa loob ng ilang buwan, patuloy pa ring naniwala ang marami na sila ay magkasama pa. Hanggang sa dumating ang isang trahedya na siyang naglantad ng katotohanan. Lingid nga sa kaalaman ng marami, ilang linggo bago ang trahedyang pagpanaw ni Rico,
noong Marso 2002, naghiwalay na sila ni Claudine. Ang balitang ito ay agad na naging laman ng mga pahayagan at showbiz talk shows na nagpasimula ng sari-saring espekulasyon at kontrobersya, lalo na nang pumasok sa eksena si Raymart Santiago. Natapos ang kanilang 4 na taong romansa na bumihag sa bansa bago pa man magpunta si Rico sa Palawan. Maraming tagahanga ang nabigla at nalungkot, habang ang iba ay naglabas ng kani-kanilang opinyon sa social media at mga forum. Lalong uminit ang usapan ng mapabalitang malapit na si Claudine kay Raymart Santiago. Ang paghihiwalay ay magulo, emosyonal, at masakit na publiko. Lumutang ang mga chismis ng third party, selos, at hindi pagkakaunawaan. At isa sa mga sentro ng usapan ay ang pagpasok ni Raymart sa buhay ni Claudine. Marami ang nagtanong kung naging dahilan ba siya ng hiwalayan. Ang mga kaibigan ni Rico, lalo na sina Dominic Ochoa at Marvin Agustin, ay nasaksihan ng kanyang pagkasira. Sa kabila nito, may mga nag-akusa kay Claudine ng pagiging dahilan ng hiwalayan at may ilan ding nagtuturo kay Raymart bilang bagong lalaki sa buhay ni Claudine. May mga nagtanggol din kay Claudine at Raymart, sinasabing hindi raw ito ang tunay na dahilan ng breakup. Lubos na naapektuhan si Rico. Ang dating karismatikong binata ay naging malungkot at wasak ang puso, nahihirapang makayanan ang sakit ng paghihiwalay. Hindi rin siya nakaligtas sa mga maling paratang at intriga, lalo na ang mga balitang may kinalaman kay Raymart at Claudine. Kinumpirma ni Dominic Ochoa, kalaunan na nalulumbay si Rico, at nilinaw ng mga kaibigan na walang katotohanan ang mga malisyosong chismis na kumakalat, kabilang na ang mga issue tungkol sa third party. Maring itinanggi ng kampo ni Rico ang anumang chismis ng paggamit ng bawal na gamot, at iginiit na ang mga paratang ay walang basehan at bahagi lamang ng kontrobersyang bumalot sa kanilang hiwalayan. Sa kabila ng lahat, si Rico, isang lalaki lamang na nagdurusa sa isang wasak na puso, na pilit nilalabanan ng mga intriga at maling akusasyon, lalo na ang mausap-usapan tungkol sa bagong relasyon ni Claudine. Sinubukan siyang suportahan ng kanyang mga kaibigan na nagsilbing sandigan niya sa gitna ng mga kontrobersya at matinding lungkot. Ngunit ang sakit ay napakalaki, at ang bigat ng mga intriga, lalo na ang tungkol kina Claudine at Raymart, ay lalo pang nagpalalim sa kanyang pagdadalamhati. Ang mga araw pagkatapos ng paghihiwalay ay puno ng kalungkutan, walang tulog na gabi, at patuloy na pag-uusig ng publiko, habang unti-unting lumalapit sina Claudine at Raymart sa isa't isa. Sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman at ng mga kontrobersyang bumabalot sa kanya, napagdesisyonan ni Rico na magpunta sa Palawan upang magpahinga at subukang gumaan ang kanyang buhay. Samantala, mas naging bukas na ang relasyon ni Claudine at Raymart, na kalaunan ay naging opisyal na magkasintahan. Ang huling yugto ng love story ay hindi lamang pagkakasundo, kundi isang trahedyang pagbagsak sa pagkabigo na sinamahan pa ng mga intriga, lalo na ang pag-usbong ng bagong pag-ibig sa pagitan ni Claudine at Raymart na hindi nawala hanggang sa huli. Matapos ang masakit at kontrobersyal na hiwalayan nila ni Claudine, hindi lamang labis na apektuhan si Rico, naging sentro rin siya ng mga usap-usapan. Maraming haka-haka ang lumabas tungkol sa tunay niyang kalagayan, lalo na't napansin ng ilan ang bigat ng kanyang emosyon bago siya sumama sa mga kaibigan para sa isang bakasyon sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Ang boys trip na ito ay hindi basta pagtakas. Maraming nagtatanong kung ito ba ay para makalimot o may mas malalim pang dahilan. May mga bulong-bulungan na dala ni Rico ang matinding lungkot at stress mula sa breakup. Sinikap ng mga kaibigan na pasayahin si Rico, ngunit kapansin-pansin daw ang kanyang pananahimik at pag-iisa. May mga nagsabing tila ba may bumabagabag sa kanya na hindi niya mailabas. Kahit ang paraiso ng Palawan ay hindi raw sapat upang mapawi ang bigat ng kanyang dinadala. At dito nagsimulang umikot ang mga intriga tungkol sa tunay na dahilan ng kanyang kalungkutan. Noong March 28, 2002, naghapunan at nag-inuman ang grupo. May mga nagkuwento na tila pilit ang kasyahan at may mga nakapansin na hindi ganoon kaaktibo si Rico sa usapan. Isang detalye na naging bahagi ng mga spekulasyon matapos ang trahedya. Kinabukasan, sinubukan ni Dominic Ochoa na gisingin si Rico, ngunit hindi siya tumugon. Isang pangyayari na agad naging laman ng mga balita at chismis. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Dominic na wala ng buhay si Rico sa kanyang pagtulog. Mabilis na kumalat ang mga tanong at espekulasyon. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanya?
Ang tahimik na resort ay biglang naging sentro ng kontrobersya at intriga, habang ang publiko ay nag-aabang ng mga sagot. Mabilis na kumalat ang balita ng pagpanaw ni Rico, kasabay ng samut-saring teorya at haka-haka na nagpalala sa pagluluksa ng bansa. Ang kwento ng pag-ibig at kabataan ay nagtapos sa gitna ng mga tanong, hindi sa muling pagsasama, kundi sa isang misteryosong pagkawala. Naiwan ang bansa sa pagkabigla at pagdududa, patuloy na naghahanap ng mga kasagutan sa likod ng trahedya. Ang opisyal na sanhi ng pagpanaw ni Rico Yan ay cardiac arrest dahil sa acute hemorrhagic pancreatitis, o mas kilala sa tawag na bangungot. Kinumpirma ng mga ulat ng autopsy ang natural na sanhi, walang foul play, walang bawal na gamot. Ngunit sa kabila ng mga ulat, sumiklab ang mga kontrobersya at intriga sa buong bansa. Ang publiko, na pinasigla ng pagkabigo at haka-haka, ay sinisi si Claudine. Siya ay naging target ng galit, inakusahan ng pagiging sanhi ng pagkawala ni Rico. Sa burol ni Rico, si Claudine ay sa simula ay pinagbawalan sa kanyang mga labi, isang sandali na kinunan ng mga kamera at nakaukit sa alaala ng publiko. Ang kalungkutan ng pamilya at ang timing ng paghihiwalay ay lalo lamang nagpatindi sa kontrobersya. Lumaganap ang mga conspiracy theory. May mga nagsabing may ibang dahilan ng pagpanaw ni Rico, na may mga sikreto raw na tinatago ang pamilya at mga kaibigan. Ang media ay nagambag sa pagkalito, naglabas ng mga headline na puno ng spekulasyon at akusasyon. May mga nagduda sa autopsy, may mga nagsabing may third party, at may mga nagparatang na may mga lihim na away sa likod ng kamera. Si Claudine ay naiwan upang magdalamhati habang nahaharap sa pampublikong pagkondena, chismis, at walang tigil na pagbatikos sa social media. Ang kwentong pambata ay tapos na, pinalitan ng kalungkutan, galit, intriga at akusasyon. Sa paglipas ng mga taon, nananatiling buhay ang mga kontrobersya at akusasyon na bumabalot sa relasyon ni Rico Yan at Claudine Barreto. Hindi nawala sa mata ng publiko ang bawat detalye ng kanilang pagsasama at paghihiwalay. Lahat ay tila may sariling opinyon at haka-haka. Matapos ang kanilang breakup, sumiklab ang samut-saring akusasyon. May mga nagsasabing may third party, iba naman ang naniniwala na ang pressure ng showbiz at personal na alitan ang naging ugat. May mga kwento ng pagtataksil, selos, at mga lihim na hindi kailanman nabunyag. Sa kabila ng mga paratang, nanatiling tikom ang bibig ni Claudine. Madalas siyang makitang tahimik na bumibisita sa puntod ni Rico. Ngunit patuloy niyang iniiwasan ang mga tanong ng media tungkol sa tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Hanggang ngayon, marami ang naniniwala na hindi pa tuluyang nakaka-move on si Claudine mula kay Rico. Sa mga panayam at social media posts, ramdam pa rin ang bigat ng kanyang damdamin. Tila ba nananatili pa rin ang puwang ni Rico sa kanyang puso. Ang mga alaala ng kanilang pagmamahalan ay patuloy niyang binabalikan, at kitang-kita sa kanyang mga kilos at salita na malalim pa rin ang epekto ng kanilang kwento sa kanyang buhay. Hindi rin tumigil ang media sa pag-ungkat ng mga issue. Lumabas ang mga headline tungkol sa mga away, selos, at di umano'y mga lihim na relasyon. Lalong naging misteryoso ang lahat nang biglang pumanaw si Rico, na nagdulot ng panibagong serye ng mga tanong at espekulasyon. Sa gitna ng trahedya, lalong uminit ang mga sismis at akusasyon. May mga nagsasabing may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat, at may mga naniniwalang may mga detalye pang hindi na ilalantad sa publiko. Hanggang ngayon, patuloy ang mga teorya ng pagsasabuatan at mga tanong na walang sagot. May mga naniniwalang hindi pa tapos ang kwento, at may mga sikreto pang nakatago. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya at akusasyon, nananatiling misteryoso ang kanilang relasyon, isang kwento ng pag-ibig na binalot ng intriga at mga tanong na hindi pa rin natutundukan. Ang kwento ni Rico at Claudine ay parang alamat na puno ng misteryo. Isang relasyong iniwan ng publiko na nagtataka at naghahanap ng kasagutan. Sa huli, ang legacy ng kanilang pag-ibig ay nananatiling kontrobersyal, isang kwento ng akusasyon, misteryo at mga tanong na patuloy na bumabalot sa alaala ng sambayanang Pilipino.